kami later ay magagala pa din sa mall. Hanggang sa kung saan dalhin ng mga paa. Let's go to Baguio. So, very random. Ito na natin mapapatunayan na ang mga pinagpaplanuhan ng biglaan. Yan yung natutuloy. See you in Baguio! Na kami ng ticket. And then dito siya i-redeem after ng online booking. So, eto na nga. Nandito na tayo sa counter ng online booking redemption. Dito sa part naman na to, may screen. Nandiyan yung mga time ng departure going sa iba't ibang province. Yan. So, ayun yung susunod na biyahe. Nakalagay, going to Baguio, 11:55 p.m. So, yan. Nakapila tayo at konti lang yung tao. Ang time ngayon is 11:10. So, nandito na kami sa online booking redemption. Papakita ko sa inyo. Yan siya. At kailangan ng one valid ID per passenger. Eto pala yung first class. Oo, yan yung sasakyan namin. Pero ito ibang time to. Mamaya pa yung sa amin. 1:15. Kasi ang time pa lang naman ngayon is 11:15. Habang nag-aantay tayo, dito muna tayo papasok sa The Lounge. The Lounge is for first class and royal class passengers only. The amenities here are air-conditioned room with comfortable seats. Meron din silang unlimited coffee and internet connection. At meron din silang TV. So guys, ikutin muna natin tong Victory Liner Bus Terminal since meron pa kaming less than 2 hours before our boarding time. Ito yung common area para sa mga regular or ordinary bus passengers. Ito yung mga buses. Ito yung the lounge. Katabi lang yung entrance. And then, sa right side ng entrance, nandito naman yung mga stores. Ngayon, pupunta tayo sa Lawson. Dito sa Lawson, maraming affordable meals ranging from 92 pesos to 133 pesos. Dito naman sa warming showcase, meron silang mga siopaw, siomay. Available din ang mga drinks like bottled water, Coke, Royal, C2, bottled fruit juice, and coffee. At syempre, kapag sinabi nating Lawson, hindi mawawala yung mga pagkain na iniinit sa microwave tulad nitong mga nakikita nyo na super affordable ka 62 pesos at saka 65 pesos lang. Kahilera ng Lawson ang Moonleaf, nandyan din ang Lion Cave, Mr. Donut, Potato Corner, at isang parang sari-sari store. Boarding time na, bago pumanik sa bus, sinecheck maigi ang bus ticket at sinusoli sa passenger ang blue copy. Naiiwan naman sa bus driver at sa crew yung white copy ng bus ticket. At ngayon nandito na tayo sa seat number 17 at 18 and currently binibigyan na tayo ng mga complimentary drinks and snack. At nakita nyo naman naka-uniform pa talaga yung crew or bus attendant dito. Nakasakay tayo ngayon dito sa Victory Liner Bus, first class type of bus, and it offers a premium bus travel experience with 2x1 leather adjustable seats, spacious legroom, charging ports for USB and Type-C. Meron din silang onboard non-smoking toilet and amenities like Wi-Fi, snacks, and bottled water. Mamaya meron tayong comfort room tour para makita ninyo kung ano itsura nitong toilet nila dito sa bus. Welcome aboard Victory Liner going to Baguio. It's giving flight attendant vibe ang crew dito. May pa-announcement on microphone pa, di ba? Wi-Fi service throughout our journey. At dahil nag-promise ako sa inyo na magkakaroon tayo ng comfort room tour, nandito na nga tayo sa onboard non-smoking toilet nitong first class bus na super linis at komportableng gamitin itong toilet dahil meron pang pabidet. At meron ding nakaredy na tissue paper. Meron din silang liquid soap at syempre merong tubig yung kanilang gripo pero hindi ko na pinatulo. Mababa lang yung ceiling kasi para lang tong portalet na kung ang height ninyo ay 5'8 or 5'9 sakto lang talaga sa ceiling. But then again, napakalinis, amoy bathroom air freshener and obviously ito ay well maintained.
after ilang hours? 4 hours. Ito yung Victory Liner Terminal. Tapat niyan, Jollibee. May 7-Eleven. So, pupunta muna tayo sa Cathedral. 10 minutes walk from Victory Liner Terminal, yung Cathedral. Yung booking namin, wala pang 24 hours ginawa. Nag-book kami ng hapon around 2 p.m. And now we're here in Baguio! 32 in the morning. 17 degrees dito sa Baguio City. And naglalakad kami, papunta kaming Cathedral. Since hindi pa kami pwedeng mag-check-in. Kasi ang check-in time is after lunch, diba? 12 o'clock. 12 o'clock. So, ideally 2. Oo, mga 12, 2, ganyan usually. So, pupunta kami ng Cathedral. Lamig! 600 meters na lang ilalakarin. Mga nasa ilang minutes? 9 minutes. 9-minute walk. Sarap maglakad pag ganito. Parang hindi nakakapagod. In fairness, ang linis ng Baguio, ha? Ayun, may nangongolekta ng basura doon. Hindi sa kalsada nila. Kailan yata ito eh. Ay, SM pala. Wala ko, eskwelahan SM pala. So, yung SM pala, 7-minute walk lang from Victory Liner Terminal. Ang lapit din. Ayan na, ang Baguio Cathedral. May misa na. Ilocano pala yung misa dito. Ito yung Baguio Cathedral. Nag-exit kami sa gilid after the mass. Tapos, across the street, nandun yung Good Shepherd Cafe. So, bago kami mag-coffee dun sa Good Shepherd Cafe, nagpunta muna kami dito sa parish office para mag-offer ng prayer. So, dito, ito yung mga para sa Thanksgiving. Ito naman for special intentions and then repose of the soul. So, dito tayo sa Thanksgiving. So, ganito yung itsura. Yan. Mass date. Tsaka time. Ito, mayroong pamimilian dyan. Mass date and time. And then, up to 2 names. And then, offered by yung OR sa loob na yan. Ibibigay. And then, yung amount naman, 50 pesos per name. So, kung dalawa yung ilalagay dito, 100 pesos. So, susulat muna ako. Okay. Soft opening. Pasok na tayo. Ayan na nakalagay. We are on soft opening pa lang pala. 5 minutes bago pa mag-open pero pinayagan na kami. So, nag-a-arrange pa lang sila ng bread and pastry. Tapos dito, order ng coffee. Ngayon, ako black, Americano. So, ayan. Nandito naman yung mga ube flakes, pineapple, mango. Dito, merong butterscotch din. Steamed chocolate chips. Flakes, puto seco. Ayan yung in-order namin. Swirl to. And then, ensaymada, black coffee, at saka orange espresso. Yan. Tara na, let's go na. Kain na tayo with the view of Baguio Cathedral. Let's go. Ayan o, meron siyang ube sa loob. Tignan mo nga. Oh, tignan mo nga. Sarap yung combination ng yung ito, yung medyo maalat, diba? Ang cheese. Tapos dito, hindi naman sweet. Tama lang. Kasi yung tinapay niya, Hindi siya yung Hindi siya, parang dry siya. Dito sa, sa ube. Lasa mo yung, yung classic na ube ng Baguio. So, hindi yung ube halaya. Yung ube talaga. Ano yung lasa niya? Yung mild. Mild lang. Hindi siya yung nakakaumay na tamis. Hindi matamis. Oo. Hindi sugar yung sweet niya. Ito natin. Kaya walang dinagdag na parang sobrang. Tikman naman natin itong ube swirl. Masarap. Masarap siya. Pero itong part na to,
yung ube. Lasang icing lang siya. Yun talaga. Iba yung ube nung ensaymada. Yun talaga yung parang legit na ube ng Good Shepherd, no? Ito talaga. Ito kasi icing lang yung sa swirl. Mas masarap ng ensaymada kaysa dito sa ube swirl. Ngayon, tikman natin itong orange espresso. Tapang ah. Habang orange. Pero fresh talaga siya, no? Hindi siya yung parang... Oo. Ang sarap. Overall, it's a good experience here. Tsaka kinausap ako ng isang... Ano tawag doon dito? Yung nag-work dito. Sabi niya, pa-review daw sa Google nitong Shepherd din. Good Shepherd Cafe sa Google. And then, inform niya kami na ito daw is parang independent owner daw. Hindi siya connected dun sa sisters ng ng Shepherd. Kasi yung Shepherd na yun, sisters yun mga madre may-ari nun. And ito daw hindi connected. Pero yung sa kinain ko na ensaymada, tinanong ko, kasi lasa siyang yung sa Good Shepherd na ube classic nila. Yun daw yung talagang from the sisters. And then the rest, hindi kumbaga ito mga to, original to nung independent owner. Nagpapa-review sila kasi bago to. Diba? Soft opening nga lang nila today. From the church going to Burnham, bababa tayo dito sa matarik na stairs. Yan, tara. Hindi naman ako titingin eh. Kaya nga. Ikaw muna sabihin mo nga muna sa akin, magte-tennis ba ako or mag-golf? Naka-North Face ako eh. Mamumundok. Oo nga, pambundok to eh. Bagay naman, di ba? Kasi nasa Baguio tayo. Reminds me of Kimi no Nawa sa sa Tokyo. Yung yung stairs doon. Kaso hindi ganito katarik. Medyo mas mahaba tong lakarin na to eh. Ayan, pagbaba dyan, Session Road. Tapos konting lakad na lang, Burnham. Mga less than 5 minutes. Ayan, dahil weekend, meron silang mga tinda sa streets. Siguro to talagang tuwing weekend lang eh, no? Ayan, no? Dami. Hanggang dun sa dulo ng Session Road. Tapos merong coffee bar dito. Ang cute naman ito, oh, Ford. Lumang Ford na ginawang coffee bar. Ang pangalan niya Coffee Camper. Cute naman ito. Galing oh, yan oh. Merong Americano, cafe latte, cappuccino, white mocha, mocha. Wow, nice. Ayan, ang dami. Tapos may mga scent dito. Scented candle, perfume, juice. Fresh juice, oh. Tapos, wow, sarap. Lutong bahay. Masarap. Tapos, ito, mga honey. Oh, yan, oh. Honey, oh. Beehive. Galing. Sugar cane. Seafoods, bucket. More and more food hanggang makarating sa dulo. Nakakalibang maglakad. Agar-agar. Oo. Tingyan pan ng Osaka. Sa Osaka, di ba? Oo. Na meron parang Gudetama na ibang version. Galing. Hindi yan labubo. Ito. Yung anak mo, ito ang favorite. Mga ganyan, no? Nadayo pa sa Japan. Meron pala dito sa Baguio. Ito, mga charms. Charms. Pagkutitama kasi siya. Oo. Ito, peanut. So, ayun. Parang gusto ko bumili ng Snoopy. Yan siya. Magkano? 180 pesos. Tapos nakita ko pa ito. Yung binili sa akin ng anak ko. Sa Tokyo. Meron dito. Ganyan na ganyan. Tapos ito. Dito. 280 pesos. Pero tingin ko used na ito.
Ayan. Ganda oh. Ito parang feel ko to. Galing Japan po, no? Every Sunday lang po kayo nandito? Actually, first time ulit namin this year. Aside from Palagay. Opo. We're here at Burnham Park. Hindi pa masyadong maraming tao ngayon. Kasi maaga pa. Ang time natin ngayon is 9 AM. Siguro mamaya pa dadami yung mga tao. Ipakita ko sa inyo kung ano ginagawa ng mga tao dito. So, ayan. Merong nag-walk ng dog. Merong ano ba to? Kickboxing ba to? Boxing? Kickboxing, oo. Boxing, oo. Ayan pala. Ayan, oh. May nagbo-boxing. May nagpa-practice ng boxing doon. And then, nag-chill-chill yung mga tao dyan. Yung iba dito, tingin ko, hindi naman lahat turista. Iba, locals. So, ayan. Marami local. Ano to? Water. May parang fountain. Tapos, ay, may koi. Ayun, may koi fish. Ayan, may koi fish. Oh. Ayan. Sabi nila, pag nabubuhay daw yung koi fish, malinis yung tubig. Tapos, pag namatay na, ibig sabihin, yung dumadaloy, madumi. So, eto, malinis to. Malinis na tubig to. Ayan, so, sa banda doon, yung Visitor Information Center. Katabi yung restroom. Pero hindi na tayo pupunta doon. Kaya sinuzoom ko na lang. Let's go. This way na tayo. Pero bago yan, ayun, meron din dito na fountain. Pero walang koi fish. Dito sa side na to, meron din fountain ba to? Ano ba tawag sa ganito? Basta may tubig dito. Mas maganda yung mga koi fish dito. Saka mas maliwanag yung water dito. Yun o. Nakaka-refresh. Dito pag may ganito, parang malamig. Malamig sa pakiramdam. Pag malapit sa tubig, malamig yung pakiramdam. Meron pa rin palang ganito sa Baguio, no? May nagbabike, may nagro-rollerblades, may nagpa-kart. Ito yung iconic na park ng Burnham Park. Yung Golden Seahorse Boat Rental. Ayan siya. Yung price, small boat, 200 pesos per 30 minutes. Medium boat, 300 pesos per 30 minutes. Large boat, 400 pesos per 30 minutes. Tapos, ayan, may mga number of persons lang na allowed. Depende sa size ng boat. Ayan, dito sasakay. Ito parang yung port. Tapos, ayun na. Papalaot ka na dun. Tara. Ayan, pupunta tayo sa parang bird cage. Or parang hawla ng mga ibon. Mga dove. Papakita ko sa inyo. Ayan, puro doves. Wala na bang ibang klase ng ibon ako nakikita eh. Puro dove lang, oo. Pigeon. Ayan. Cute. Pataba. Ayan sila. Nandito sa side lang ng Burnham Park. Tara, libot tayo. Ang init. Medyo okay naman. Medyo breezy. Pero yung init ng araw, iba. Nakakapaso. Nakakapaso yung init ng araw. Yung time is 9:10 in the morning. So, nandito kami sa Burnham Park. Ayan. Lakad-lakad muna. And from here, natatanaw na natin yung SM Baguio. Walking distance lang. Siguro mga less than 10-minute walk.
Yan, less than 10 minutes lang. Ganyan kalapit. Hey guys, ito pala yung part ng Burnham na pwedeng mag-arkila ng local costume. Ang cute naman ano. Tingnan nga natin kung magkano to. Hindi ko makita yung karatula ng presyo. Wala yata. Kailangan magtanong. Tapos, may mga photographer na dito. At tapos, ang ganda-ganda ng photo spot. So guys, tinanong ko kung magkano yung rental. Yun pala, according dun sa natanong ko ng photographer, so 75 pesos nga per session yung picture. Kasama na pala dun yung rental ng damit. Package pala yun. Mura na din. Pwede na. So pag nagpa-picture ka, sulit na sulit kasi ito yung view. Yan yung, kumbaga ito yung background. Tapos perfect pa yung kulay ng sky ngayon. Oh, ang ganda. Parang merong mga formation ng mga clouds na kakaiba ang dating pag sa picture. Ayan, ganda. Buti na lang maganda yung weather today. Pero hindi na ako magko-costume. Nanamnamin na lang natin tong view na very relaxing. Pupunta muna tayo sa hotel. Then babalik na lang ulit tayo sa pamamasyal later. Hindi kasama ko naka-shades na to. Guys, ito nakita na namin yung hotel namin malapit sa Burnham Park. So guys, lalabas muna kami. Iniwan na lang muna namin sa concierge yung mga gamit namin. And then, since hindi pa kami po pwedeng mag-check-in, kasi magte-10 pa lang. So 12 daw yung early check-in. So pupunta muna kami ng SM dahil very spontaneous tong travel namin sa Baguio. Wala kaming baon na damit. So, bibili na lang ako ng damit sa SM. Taxi na tayo going to SM from our hotel. 115 pesos yung pamasahe namin sa taxi going to SM. Papunta tayo sa Uniqlo. Bibili tayo ng damit. Ganda. Ito naman kaya. Bumili lang ako ng isa nito. Okay na eh. Ito naman boxy t-shirt din. Ayan, may pink, brown, white. Total po man, 2,362. Okay. Thank you so much and we hope to see you. Thank you. Nandito kami sa David's Tea House for our lunch at i-voice over ko na lang tong part na to kasi sobrang ingay ng background. Umorder kami ng David's Special Noodles or Ho Fan at ilalagay ko na lang sa baba yung price. At umorder din kami ng David's Assorted Dim Sum Platter, matchang, at 2 mineral water. Done with our lunch sa David's Tea House. Hapon na, daming tao. So maglalakad tayo or mag-jeep going to the hotel. Kasi pag naglakad, 17 minutes nga, oo. Pag nag-jeep naman, matatraffic. So mas maganda pa maglakad. From SM, maglalakad tayo sa Session Road. Dire-diretso kakaliwa. Tapos, magpo-footbridge tayo. Pagbaba nun, Burnham Park na. Malapit dun yung hotel. So, ayan, tama lang yung desisyon nating maglakad kasi yung traffic. Ayan, pati tao, nata-traffic. Pero maayos naman kasi may traffic enforcer. Meron caricature dito sa Session Road. Wow! At mga mascot pa at iba't ibang ganap kapag weekend dito. Especially ngayong Sunday, sobrang puno ng tao. Mga locals, karamihan siguro to kasi off-season ngayon. Pero nakakatuwang tingnan na super na-enjoy nila yung mga ganap dito sa Session Road. Kanina umaga galing na kami dito. And akala ko, yun na yun. Maghapon pa lang ganap dito. Good morning! Baguio City! It's our day 2 at magbe-breakfast muna kami. May free breakfast dito sa hotel namin. From 7 a.m. to 10 a.m. Tara na! Ayan! Good morning, Baguio City! Ayan. Ayan ang itsura ng Baguio. So, ganyan pala yung itsura ng mga kwarto. Ayan. Iba't
ibang klase ng kwarto dito sa Paragon. So, ang kwarto natin dyan, ito. We were off para sa ating breakfast. Dito tayo magbe-breakfast. Katabi lang to ng hotel. Ito, ayan. Ayan yung itsura niya. Ang laki! Worth 250 pesos ang free breakfast meal dito sa Paragon Hotel and Suites. Merong cream beef, Filipino breakfast, American breakfast, French toast breakfast, pancake breakfast, omelette. Ang hindi lang kasali sa free breakfast ay Filipino big breakfast dahil 450 pesos siya. So, ang pinili namin itong Filipino breakfast. So, ang breakfast niya, tapa, egg, and fried rice. Garlic rice sa akin. Corned beef, egg, garlic rice. Parehas kami. Black coffee. After breakfast, papunta na kami ngayon sa Lourdes Grotto. 5 minutes away lang from our hotel. Ayan, dito tayo sa neighborhood dumaan. Ganito pala itsura ng neighborhood dito. Masyado ding tabi-tabi yung mga bahay. At saka, madaming transient houses. Sharp na mga curve dito, pero nagbibigayan naman sila. Katulad nito. Ayan, bibigayan lang talaga sila. Na yung grotto. 5 minutes nga lang pala talaga. Ayan, ang bilis oh. Ayan siya. We're here at Lourdes Grotto. Ayan yung papanikin natin. Sa Lourdes Grotto, merong 252 steps. Dito, hindi allowed ang mga pets. Ayan, isang napaka-importanting reminder. Pag nagbabagyo, importante na. Or depende rin sa tao, pero magandang mapasyalan, mabisita, makapag-pray dito sa Lourdes Grotto. From city center, kung ang starting point is doon sa Burnham Park, doon kasi malapit yung hotel namin sa tapat lang ng Burnham Park. 5 minutes away lang itong Lourdes Grotto. Since medyo matraffic kasi umaga, so nag-taxi kami. And yung taxi, 75 pesos. So pwede na, di ba? Okay, wala pa tayo sa kalahati. Pero parang hiningal ako. Hinaramdaman ko pumipintig na yung puso ko nang medyo mabilis. Iba talaga yung stairs paakyat. So pagdating dito sa halfway, merong 3 angels. Si Saint Raphael, si Saint Michael, at si Saint Gabriel. More than 10 years ago nung nagpunta kami dito sa part na to, may nagtitinda ng taho. Pero bakit ngayon parang wala? Katabi ng grotto altar, matatagpuan itong kapilya ni Jesus at Maria. Kaya dadaan na rin tayo para mag-offer ng prayers at i-appreciate itong napakagandang chapel. Tapos na kami dito bumisita sa Lourdes Grotto. Nandito lang pala yung Mirador Heritage and Eco Spiritual Park. It's next to Lourdes Grotto. Ito yung pinaka-entrance niya. Magbabayad kayo dito ng 100 pesos. Tapos meron na dyang guide or yung map. Ayan. Papanik dyan. Hanggang makarating kayo dito sa part na ito. Ayan. Yung Metori. Ayan siya. Pero hindi na namin to pupuntahan. Hindi na namin to papanikin. Kasi may iba kaming itinerary. For today kasi hindi naman namin nasama to sa itinerary. So kakapusin kami sa time kung isasama pa namin to. Pero for your reference, for your guide, ayan, sinama ko na rin dito sa video just in case interesado kayong bisitahin to. Mirador Heritage and Eco Spirituality Park. Bago kami pumunta sa Botanical Garden, pupunta muna kami sa Mount Cloud. 15 minutes yon from Lourdes Grotto. Dito tayo bumaba papuntang Mount Cloud Bookstore na may coffee shop at the same time. And nandito sa background natin kung makikita nyo yung Brent International School. Malapit lang pala siya dito sa international school na to.
And yung taxi fare namin is inabot ng 115 pesos from Lourdes Grotto. Yung Mount Cloud Bookshop. Ang liit lang pala itong bookshop na to. Ayan. And etong bookshop na to, open siya from 10:30 AM to 6:30 PM. Ang cozy ng ambience. So, dito sa entrance, merong mga sulat ng mga visitors. Ayan. Pagpasok, meron QR code nila. Napakaraming magandang books dito sa Mount Cloud Bookshop. It sells a wide range of books about Philippine literature and history. Meron ding mga books written by local and international authors. They also have Filipiniana and children's section, and also books in various Filipino languages like Ilocano. At merong ding curated section such as poetry and culinary books. May iba't ibang cute trinkets, bookmarks, clips, pins, stickers, coasters, at marami pang ibang cute stuff. Happy ako dahil nakita ko ang magagandang books dito sa Mount Cloud. Hindi man ako nakabili, wala kasi dito ang gusto ko, which is East Asian philosophy. Pero, I'll make sure bibili ako ng notepads and cute sticker as remembrance. From here sa Mount Cloud Bookstore, nandito naman yung Hot Cat. Ayan. Dito tayo naman magko-coffee. So, tara. Isang typical Baguio residential house ang Hot Cat Cafe. I find it very unique. Hindi mo iisipin na ito ay isang coffee shop. Napawawa ko sa menu at sa mga vintage-looking coffee machine nila. Kapansin-pansin din na puro figurine ng pusa dito. At literally, meron silang alagang 2 cute na pusa. Hot Cat Cafe is giving a feel-at-home vibe. Very homey and relaxing ang interior at masarap ang coffee experience. Galing kami sa Mount Cloud Bookstore. Tapos dumiretso kami sa Hot Cat Cafe. And yung coffee namin na in-order, 150 pesos yung brewed coffee. So naka 300 pesos kami ng coffee sa Hot Cat Cafe. Sarap naman for the experience. So guys, yun palang Mount Cloud at saka Hot Cat Cafe. Nasa compound siya ng Brent. Tapos nandito rin yung Pink Sisters. Ayun, may nagtitinda ng taho. Strawberry taho kaya to. Pero daan muna tayo ng Pink Sisters. Konting lakad lang from Brent School. Ayun, nahilera na ng taxi yun. Etong location ng Brent. Kung maglalakad tayo, 25-minute walk going to Botanical Garden. And then pag pupunta naman ng SM Baguio, 19 minutes naman. So kung ganito naman yung weather, masarap maglakad. So maglalakad tayo. We're here sa Botanical Garden. So may entrance fee pag non-tourist resident. 100 pesos pag adult. Pag senior citizen, 80 pesos. And then pag children 12 years old and below, 25 pesos. Pag Baguio resident, pag adult 50 pesos. Pag senior citizen or PWD 25 pesos. Pag ages 13 to 17 years old, 25 pesos. And then children 12 years old and below, free. So, from here sa bilihan ng entrance ticket, pasok na tayo. Ayan. Nag-iba na yung itsura niya, ha. More than 10 years ago, mas gumanda ang Botanical Garden. Ayan na. Ganda. Uso pa rin pala yung mga tindahan na ganito. Ayan, dito tayo papasok. Ayan, dati wala naman ito no, yung pag ganito. I mean, ini-improve yung mga parts ng Botanical Garden. Ayan. Dito sa part na to, obviously, may mga itatanim dyan. Ini-improve talaga nila. Pero ang laki ng pinagbago nito. More than 10 years ago, dito nga tayo sa part na to.
Dito merong coffee shop. At saka meron ding CR sa baba nitong coffee shop. May pa ganito pa oh. Parang curtain ng mga plants. Parang kurtina. Ayun, mga nakalaylay. Mahaba-habang lakarin. Pero ang sarap ng feeling maglakad sa ganito. Kasi malamig. Ayun o. Pasok tayo dito. Ayun o. Wow, ang ganda o. Hindi ko lang alam tawag dito sa mga plants na to. Tapos ito yung view. Ganda. Lakad tayo dito. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Kasi napapaligiran ng mga different plants, flowers, trees. Ayan. Tapos parang ito, photo spot yan. Pero hindi ko napapasukin yan kasi total, di rin man makakapag-picture sa loob niyan eh. Madilim. Ayan. Pupunta tayo dun sa part na yon. Gusto ko makita kung nandito pa din yung mga dating tindahan, yung pwedeng bumili ng mga keychain na yari sa kahoy, tas palalagyan mga names. Punta tayo dun sa baba. Ayan. Ang lamig dito. Ang ganda ng landscape ng botanical garden. Kasi kung ito yung entrance, pag ganun pababa siya, palusong. Ang ganda. Ang lamig dito. Yung feel mo yung lamig na nafi-filter nitong mga halaman, mga puno. Ayan. Okay. Tapos nakalagay dito, San Francisco Bridge, Cordillera Village, picnic area, may comfort room. Ayan yung area. Ganda. Tapos dito pala yung Baguio Filipino-Chinese Friendship Garden. Ayan. Na may mga paganitong flowers pa oh. Unique. Very unique naman yung ganito. Siguro to mga to talaga nabubuhay lang sa mga malalamig na lugar. Kasi sa Bulacan, wala pa ako nakitang ganito eh. Ayun, ang ganda. Lakad pa tayo dun. Dito tayo sa Baguio Filipino-Chinese. Ayan, dito tayo sa Baguio Filipino-Chinese Friendship Garden na may pa water lily. Ayun, ang laki naman ng koi fish na yun. Ayun siya oh. Ang taba niya, ang laki. More flowers. Ayan. Nandun pala yung San Francisco Bridge. Yun siya. Tapos ayun, may mga elephants. Meron ditong mga drinks. Mga different kinds of flowers. Nakalagay dito, may reminder. No picking of flowers. Tapos, mayroong higanting teddy bear. Ayun, yung mga souvenirs. Tara, punta tayo dun. May mga souvenirs. Ayan. Pasok lang tayo, ma'am. Wallets. Meron pa mga made of woods na toy. May ashtray pa akong nakita doon. Ref magnets. Souvenirs. Mga display sa bahay. Bags. Mga topang hair. Headband. Keychains na 120 each etong crochet. Ay, eto. Ang cute. May mga keychains na yari sa wood. Ayan sila. Ayan. Pero hindi daw ito nako-customize. Yung mga, halimbawa ito mga ganito, hindi siya pwedeng lagyan ng names. Meron lang dito nakalagay mga ganyan. The usual Baguio City. Ito perfect
photo spot. Meron pa ditong pag-gazebo. Tapos dito sa part na to, may mga hut. Ayan, may mga paninda dyan. Tapos malapit dyan yung restroom. Ganda. Ganda ng gazebo. Yung gazebo na to, parang nasa sentro siya. Tapos, ayan, photo spot pa din. I love Baguio. Palagay doon. Ayan. Kumbaga, itong gazebo na to, nasa pinakamababang area. Kasi yung landscape niya, nandun ang gagaling yung, nandun yung entrance, tapos pababa siya. Ayan o. So, kung i-observe natin, itong gazebo, nasa pinakababa nitong area na to. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Ganda oh. Tsaka ang tahimik. Ang linis. Yun nga lang, hindi lahat ng area maraming tanim. Even yung mga katulad nito na pots. Ayan. Wala pa silang tanim kasi maraming lugar dito ini-improve pa. So basically dito sa botanical garden, makikita nyo yung mga flowers na dito lang nabubuhay at lumalaki. Dito lang na itatanim at lumalaki kasi nandito sila sa lugar na malamig. So dito lang sila pwedeng i-grow at mag-flourish ng ganyan kagaganda. Dahil pang mga malalamig na lugar talaga yan. Kung mapapansin nyo yung mga flowers dito sa Baguio, very, very vibrant colors talaga. Katulad nun. Yan. Oh, meron pa ditong fountain. Ayan oh. Ang gaganda ng mga flowers na nabubuhay lang dito sa Baguio. Kung saan malamig ang klima. Mga flowers na hindi mabubuhay sa mainit katulad sa lugar namin sa Bulacan. Ayan. Gaganda oh. Lakad pa tayo dito. Yan, may fountain nakalagay Wishing Well. Isa sa mga bagong site dito. Tapos may pa-elephant pa dito at nakalagay Thai elephants in Baguio. Ayan sila. Perfect mag-picture dyan, lalo pag may kasamang bata. Ayan. Ganda ng landscape nito. Wow! Ganda. Eto mga flowers na parang artificial. Mga nabubuhay lang sa malalamig na klima. Ayan. Walang nakalagay na mga karatula. Kung anong name. Ayan o. Mas maganda sana to kung merong nakalagay na pangalan eh. Pero i-appreciate na lang natin yung beauty nila. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Tsaka ang ganda talaga ng landscape ng botanical garden. Kakaiba. Ayan. Doon sa gawidon merong parang pagoda siya. Ayan. Kanina, galing tayo sa Filipino-Chinese Friendship Garden. Ito naman, Thailand Friendship Park. Dito naman sa side na to, nakalagay, yun na nga, another way lang. Papunta sa Philippine-Chinese Friendship Park. Ayan siya. Ganda oh. Tapos ito, Mil Flores Garden, kung saan makikita din natin tong San Francisco Bridge na hindi pwedeng daanan ng tao, replica lang talaga siya. Ayan. Ganda nito oh. Ang tapang ng pagka-orange. Sana nga lang may mga pangalan bawat flowers para sana nakaka-idea tayo habang ina-appreciate natin yung mga different flowers dito. Kung ano ba yung names nila.
Pero anyway, siguro pag totally improve na tong lugar na to, siguro lalagyan nila to ng mga names. Dito naman pala sa side na to, meron namang Thai Bike Park, Korea. May Korean din pala. Korean themed park. Eto, Korean naman siya. Okay. Ganito na pala ang ano. Ganito na pala mga changes dito sa Botanical Garden, ano? Talagang iba-iba. Dati kasi hindi naman ganito na may mga theme pa siya eh. Lakad tayo dito sa Pa Falls. Masarap pakinggan ng daloy ng tubig. Nakaka-relax. Ayan o. Tapos mag-stay ka sa ganito. Very relaxing. Yung tunog pa lang nito eh. Nakaka-dagdag kalma. Ang lamig sa pakiramdam. Ang perfect talaga. Kahit isang buong maghapon siguro kung mag-stay dito. Walang kaproble-problema. Sobrang ganda ng view. Ang pinaka nagugustuhan ko dito yung very calming na ambience. Yun yung favorite ko na vibe talaga. Sa lahat ng mga pinupuntahan. Pag mga ganitong klaseng mga gardens or any pasyalan. Pag yung mga nakakakalma na lugar. Yun ang favorite ko talaga. Hindi lang basta Chinese and Korean park. Meron ding Japanese tunnel walk. Bali, ayan. Yung daan na paakyat na yun. Try nga natin doon. Tingnan natin. Hindi ko alam kung Buddhist ba or Shinto, yung mga ganyang gods. And then pagdating dun sa taas, mayroong torii. Dito naman sa side na to, itong lalakaran na to, may mga ayan, bamboo. Tara, lakad tayo dito. Ay, wow. Ang sarap dito. Lamig. Ganda oh. Galing tayo dito. Tapos, eto naman papunta dun sa torii. Ang ganda. Ay, favorite ko to. Itong Japanese tunnel walk. Bias sa Japanese eh. Oh, meron pa nito. Ay, ito may pangalan. Hindi ko alam basahin. Nahihirap i-pronounce. Basta ayan, kayo na magbasa dyan. Dito tayo sa may torii. Pero hanggang dun lang, magpipicture ka lang sa torii kasi closed yung area na yun eh. Kung gusto niya naman, dito kayo dumaan. Dito sa part na to, kanina pinakita ko na yan eh. Ayun o, dun tayo galing. Pero dito yung pinili ko. Dito sa may mga bamboo. Dito ko pinilin dumaan sa kabila. Pero may option dito din, pwede. So, eto yung Torii Gate. Tapos, dead end na siya. Ayan. Ang creepy naman. Basta, ayan, may pa-tunnel. Yun. Tunnel siya. Siyempre, di na natin yun papasukin. Dun sa Korean Park, merong snack house na maliit. Ayun, cute. Cute lang siya. Tapos, pag lumakad-lakad ka, ito naman yung orchidarium. Dito, pwede ding mag-snack, mag-picnic. Dito sa orchidarium, pasok tayo. Lamig. Pasok tayo dito sa orchidarium. Ayan. Punong-puno ng iba't ibang klaseng orchids. Ang lamig lalo dito sa loob. Ayan o. Ito, ganda nito. Laki. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase. Ito. Itong nakasabit na to. Ang laki. Ayan o. Ito medyo nakakakita pa ako ng ganito. Mangilan-ngilan. Pero hindi ganito kalaki. Ang laki talaga nito. Grabe naman. Ibang klase yung size ng mga orchids dito. Ang lalaki. Unique.
Yun talaga yung nagpa-unique eh. Yung kakaibang size ng orchids. Ayan siya. Ito mga wala pang flowers. Ayan, ang ganda. Tara na, yun lang. Isang ikot lang. Isang ikot lang. Yung lugar ng orchidarium. Pero maraming klase eh. Ayan o. Wala nga lang kasing pangalan. Hindi natin malaman kung anong mga klaseng orchids eh. Pero ang gaganda. Grabe. Ayan o. Wow. Oh, ganda. Ayan. Mga nagtatanim ng halaman. Itong part na to, ni-improve din. So, doon tayo kanina nang galing. Ayan. Palabas na tayo. Hindi na kami dumaan ng souvenir shop kasi parang uulan, baka abutan kami ng ulan. So exit na tayo dito sa Botanical Garden. That's it for our Botanical Garden pasyal. Good morning! So pabalik na kami ng Manila. Ang time namin ng alis ng bus sa Victory Liner Terminal is 8:15. So, nakagayak na kami ngayon. Time ngayon, 6:05. So, papunta na kami ng terminal. Siguro yung check-out dito, mabilis lang eh. Mga 10 to 15 minutes siguro, no? See you again, Baguio! And yung weather ngayon, hindi maulan. Unlike kahapon, umaambon from mga 4 p.m. to 9 p.m. umaambon pa din. Pabugso-bugso yung ambon. Kaya siguro tong glass, ayan, mayroon siyang moisture. So, mag-check out na kami dito sa Paragon Hotel and Suites. At pupunta na kami sa Victory Liner Terminal. Ang bus namin aalis ng 8:15. So, dapat mag-breakfast muna kami sa Jollibee. Yung Jollibee dito, meron din naman sa tapat mismo ng terminal. And nasasakyan namin na bus. Ang type of bus is First Class Express, yung may CR. Ayan. Ang cost naman ng fare is 1,009 pesos per passenger. So, ayan, mag-check out na tayo. Naisa namin lahat ng gamit namin. Ayan. Check out na kami. So guys, nandito tayo sa lobby ng Paragon Hotel and Suites. At currently, nag-check out na kami. Ang sabi sa amin, i-clear na lang yung room. Then after that, pwede na kaming pumunta sa Victory Liner Terminal. Ayan, ang kanilang lobby. Ang ganda. Tsaka maganda dito mag-stay. Mabait yung mga front desk clerk. Papasok na tayo para ipalit ng physical ticket, no? Yung binok namin kagabi for Victory Liner na First Class Express. So, tara na. Merong guide dito. Ticketing booth, food hall, breastfeeding, diaper changing, and the restroom. Tapos may mga kainan dito. Kaso sarado pa kasi nga. Magsi 6:30 pa lang. And then, ito yung waiting area. Tapos, dito, yan yung counter na pwede kayong magpabook. Or dito kasi yung area na papalit natin ticket. So guys, dito nire-redeem yung online booking. So, kagabi lang kami nag-book. Ayan, so, sa phone, nasa phone yung binook namin. And then, ayan, i-redeem na natin yung physical ticket natin. Dito sa loob, meron na din palang ATM machine. Ayan siya. Metrobank ATM. So guys, dito muna tayo mag-breakfast sa Jollibee. Malapit. Actually, katapat ng Victory Liner Terminal. So, ayan yung breakfast namin. Hotdog, meal, at saka longganisa. Tapos coffee. Hindi na ako nag-order ng coffee. Mag-water na lang ako. Yan lang yung Victory Liner. Katapat lang ng Jollibee.
So, tatawid lang kami. On our way back to Manila. Thank you for watching.